Marami nagtatanong, ano nga daw ba yung ginawa namin, kung laminated na ba siya o kaya naman pintura. So ito po yung ginawa natin. Meron ako na-prepare dito kung saan ito yung ginagamit namin para masilyahan yung ating mga edging niya. Kasi ang itsura ng PVC board ay ganito po, makinis. And makinis po yan, makinis din po dito. Kung bakit nga ba namin ginagamit yan, lalo na kapag ito ay nakapormika, kasi iniwasan natin dito ay yung kumbaga madali siyang matuklap, madali siyang masira. Kapag ka nasagi ay nagiging problema. Ano nga ba yung pintura ng ginamit natin dito? So ang tanong, kakapit ba talaga yung pintura dito sa may PVC board natin? Konting idea lamang po yan pagdating sa pagkakabinet natin na ang tanong ng karamihan, pwede bang pinturahan? So dito na tayo sa Maxi Wood, mga kamastan. At syempre, maraming salamat kila mga yung pag-assist sa atin. Kaya si Ma'am Danica Tess. Ayun, no? Magandang araw mga kamusta. So ngayon nga po may bibigay idea tayo pagdating dun sa ginawa natin. O kaya paano nga ba yung paraan namin sa pagkakabinet na kung saan using PVC board. Kasi marami nagtatanong, ano nga daw ba yung ginawa namin, kung laminated na ba siya o kaya naman pintura. So ito po yung ginawa natin. Ito, kumbaga, ito pa lang yung pintuan niya. Laminated po yan, using Formica. Ito siya. Pero, yung edging niya ay hindi po siya edge band, kundi pintura. Using epoxy A and B. Ito po, mga kamusta. Yan, A at saka B. Yan po yung ginagamit namin sa mga edging niya. So actually, meron ako na-prepare dito kung saan ito yung ginagamit namin para masilyahan yung ating mga edging niya. So ito siya mga kamusta, no? Kasi ang itsura ng PVC board ay ganito po, makinis. And makinis po yan, makinis din po dito. Okay? So sa ngayon mga kamusta, paano naman dito? So itong part na to mga kamusta, using yung ating A&B epoxy na yan. Yan po yung paraan natin. So yan yung gamit natin, A&B epoxy mga kamusta, para din sa mga edging nung ating PVC board mga kamusta. Kasi yung PVC board kasi natin, tingnan nyo to. Ayan siya, ganyan po itsura nya. So ngayon, syempre, ang paraan na lang natin dyan mga kamusta, minamasilyahan naman natin yan. Hindi na natin nilalagyan ng edge band natin. Kumbaga, ganito na yung paraan natin. Yan. Masilya lang po mga kamusta. Nagamit natin ay A&B epoxy. Alam niyo naman kung gaano katibay ang A&B epoxy. Kung bakit nga ba namin ginagamit yan, lalo na kapag ito ay nakapormika, mga kamusta, isang bagay na nagsisil dun sa may edge ng ating formica. At the same time, ganun na rin sa ating PVC board. So malaking bagay po kasi mga kamusta, no? At sabi ko nga, maraming factor kung bakit nga ba masilya yung ginamit namin at hindi edge band mga kamusta. Kasi iniwasan natin dito ay yung kumbaga madali siyang matuklap, madali siyang masira. Kapag ka nasagi ay nagiging problema. Sa ngayon mga kamusta, ang iniwasan kasi natin dito ay yung mauulit mga kamusta na po pwede nating kumbaga haharapin na magiging problema. Kasi nga ang PVC board mga kamusta, hindi ho siya talaga totally na kapit pagdating doon sa may pandikit dito mga kamusta, no? So ngayon, yun yung paraan natin. Ngayon ito medyo na-groove to mga kamusta, no? Medyo na-groove yan para kapag nagmasilya ka ay talagang papalaman at kakapit mo ito. Kung titingnan natin yung sa mga ginawa natin dito ay ito po yung paraan natin. Ayan, no? So ayos na. So na-formica yan, o kaya na-laminate na ho yan, tapos minamasilyahan ho natin. So masesecure niya ngayon yung edging nito. Hindi siya basta-basta matutuklap. So, yan yung ginagawa natin mga kamusta, no? Para masecure natin na maayos yung gilid niya. Ngayon mga kamusta, titingnan natin yung pininturahan natin sa taas. Ang isa pa dyan, yung whole body ng ating cabinet mga kamusta ay ginawa na ho namin. Pininturahan natin. Hindi na ho siya nilaminate, hindi na ho siya yung laminated na kumaga buo na siya.
So may mga reason kasi ako dyan. Dito sa may part na to, yan. Itong floating cabinet natin. Ganon din ginawa namin. So bali, wala na kaming minasilyahan dyan, kundi etong edging lang talaga. Kasi sabi ko nga, ang PVC board makinis na ho siya. Maganda na ho siya. Ngayon, yan yung paraan natin. Ngayon, kung mapapansin nyo to, meron tayo yung part na may mga dark, may mga part na maayos na o kaya na naging puti na. Pero yun nga lang mga kamasta, hindi pa ho ito yung final niya. So sabi ko nga, wala ng edge band to mga edging niya. Puro masilya. Pero solid. Yan ang kagandahan niya. Hindi ka na natatakot na, uy, baka matuklap, o baka matanggal. Tapos wala ka na makikita ng mga nakadikit na ganyan. Tapos parang may mga gap. So yun po yung isang reason ko dyan. Kaya ko nga hindi ginagamitan ng edge banding. Ganon din sa may pintuan niya. Kasi nga, ang inahabol ko dyan ay pagka-seamless. Yung kumbaga iisa itsura. Maganda siya tingnan, iisa itsura. So yun po yung isang reason ko. So yung isa pa, mga kamasta, yung backboard. Pansin niyo yan, buo. Yan, buo lahat yan. So hindi mo mapapansin na meron siyang nailer dyan mga kamasta, o kaya pinagsabitan, o kaya kinapitan. Kasi alam niyo naman po, napaka-importante na ang hanging cabinet natin ay dapat secured po yan, na hindi po siya basta-basta babagsak o kaya bibitaw dun sa kinapitan niya. Para maitago ko yung mga screws dito, yan, may mga screw po yan. Kasi backboard yan eh. Ayan, hindi siya solid, no? Kasi nga, backboard yan na 8mm. Yan, puro backboard yan. Pero kung napapansin, buo yan. So, yan po ay may mga nailer. Ngayon, para maitago ko yung nailer, instead na makikita mo na, ayan, ito yung nailer. Makikita mo dyan, na ganun yung itsura niya. Ngayon, ginalagyan natin ng backboard. So, sa ngayon, yung backboard na yan, mga kamasta, ang ginawa natin, pinaint pa rin natin para maayos. So, sabi ko nga, papalabasin natin na seamless siya. Hindi siya yung may mga nakikita ka mga nakausli. So, yun lang naman yung mga isang reason ko para maayos at maganda. Kasi ang isa pang iniiwasan ko dyan ay po pwedeng pagpasukan ng mga langgam o kaya naman kahit na anong mga insekto na po pwedeng mag-stay doon sa loob ng cabinet ho natin. So, lalo-lalo na sa base cabinet natin. Yun yung mga rason ko kung bakit ganun yung ginawa ko. So ano nga ba yung pintura na ginamit natin dito? Yung pintura na ginamit namin dito mga kamasta, ayan, epoxy primer. Yan, kulay gray po yan. After natin may epoxy primer po yan, may isa tayong ginagamit na isang uri din ng primer. Pure acrylic primer white. Surfacer white po ang tawag ko dyan. Tapos, pagkatapos nyan, konting retouch, diretso na ho sa finish ng ating bright white. Medyo maselan sa parte ng finishing works pagdating dun sa outcome. Pero yung selan na yun, kumbaga maganda pa rin yung outcome niya. Yung presyo ng mga pintura ng mga to na ginagamit natin, eh talagang masasabi ko na magandang uri. So ang tanong, kakapit ba talaga yung pintura dito sa may PVC board natin? Actually, ilang araw na rin po ito na na-primeran, na pinturahan, na first coatingan. Pero kapit na kapit mga kamasta, napakaganda ng kapit niya. Hindi ko sinasabi na dahil acrylic paint yung pintura natin, kundi pwede po nating pinturahan ng ating mga PVC board. Basta tama lamang po yung proseso, tama lang po yung materyales, ayos na ayos po yan. Huwag kang gagamit ng roller o kaya brush kasi sayang. Alam nyo naman po ang presyo ng PVC board natin. Kasi ang PVC board mga kamusta, nagkakahalaga po yan ng 3,000 pataas. So, maswerte ka na kung makahanap ka ng napakamura. Bali yun yung mga materials na ginamit natin dito. Kung napapansin nyo yung mga, eto, pang retouch na lang ho yan. Kumbaga may mga retouches lang ho kami na ginagawa. Lalo na kapag kayo mga pinag-screwhan, no? So, para maitago natin. At pwede rin naman yung PVC board natin, hindi na natin pinturahan. Pero sabi ko nga, sa akin naman po, ang inahabol po dyan ay yung mas maging maganda pa ho yung outcome niya. Yung PVC board kasi, kahit hindi mo na pinturahan yung loob, ayos pa rin ho yun. Pero sabi ko nga, para mas maging maayos pa ho, pinapinturahan ko. So tingnan natin to, yung nasa loob. Wardrobe, ito siya. Yan. Yan o, so may yung mga screws. Yan na lang yung mga minamasiyan namin. Tapos ito. Okay, ito, wala na, makinis na eh. So bali wala na masiya yan. Ito na lang, yung mga yan na lang. Yung mga joint na lang niya, yung minamasiyahan natin.
Diba? Konting idea lamang po yan pagdating sa pagkakabinet natin na ang tanong ng karamihan, pwede bang pinturahan? Pwede pong pinturahan. Sabi nga nung mga nanonood at saka yung mga nagtatanong sa akin, imposible daw. Imposible at posible po mga kamastan. Kung makikita nyo yung outcome niyan, the time na pagbalik natin dito, kung ano nga ba yung itsura at kung ano yung ganda ng paggawa at paggamit natin ng pintura doon sa PVC board natin. Abangan nyo yan mga kamusta dito sa ating project natin, the Trinidad Benguet. So kita-kita tayo sa susunod na vlog. Dito na tayo sa Maxi Wood, mga kamastan. At syempre, maraming salamat kila Madam yung pag-assist sa atin. Pangalan po, ma'am? Danica po. Kaya si Ma'am Danica siya. Ayun, no? Napakabait nila dito. Diba? So maraming salamat sa support. Yan, so kukuha lang tayo ng mga fluted panels. So Tarlac to. Dito sa Tarlac. Bali dito tayo kumuha ng fluted. So karga tayo.